Kumusta po kayo, mga minamahal naming tagapakinig at maligayang pagbabalik sa ating channel. Sana po, saan man kayo naroroon ngayon, ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang manggagamot ay wala sa diplomang nakasabit sa pader, kundi nasa pusong handang tumugon sa tawag ng tungkulin, anuman ang kapalit. Ngunit paano kung ang mismong sistemang dapat kumilala sa iyong galing ang siyang unang tatalikod sa iyo? Ating pakinggan ang kwento ni Dalisay sa unang kabanata ng Ang Reseta ng Puso. Ang gabi ay malalim at ang buhos ng ulan ay walang awa. Bawat patak na bumabagsak sa yero nilang bubong sa daungan ng mga anino ay parang mga martilyong pumupukpok sa nananahimik na daigdig. Para kay Dalisay, ang bawat kulog ay tila sigaw ng langit. Isang paalala ng unos na hindi lamang nasa labas, kundi nasa loob din ng kanyang dibdib. Automatikong napahawak siya sa kanyang sinapupunan, sa umbok ng kanyang damit na naglalaman ng 7 buwang buhay. Ito ang kanyang kanlungan, ang kanyang lakas. Mama, bulong niya sa sarili, habang hinihimas ang bilugan niyang tayan. Huwag kang matakot, Hiraya. Hiraya. Ang bunga ng pag-asa, pangarap, at adhikain. Isang pangalang pinili niya hindi dahil maganda itong pakinggan, kundi dahil ito ang kahulugan ng lahat ng nawala sa kanya. Mula sa maliit nilang bintana, tanaw ni Dalisay ang pagwawala ng dagat. Ang mga ilaw mula sa mga barko sa pier ay tila naglalarong mga bituin na malapit ng malunod. Dito sa daungan ng mga anino, ang bagyo ay hindi lamang hangin at tubig. Ito ay gutom. Ito ay takot. Ito ay banta sa mga barong-barong na anumang oras ay maaring tangayin ng hangin. Say, anak! Malumanay na tawag ng kanyang ama. Si Mang Luntian, mula sa maliit na kusina. Inilapag nito ang isang baso ng mainit na salabat sa tabi niya. Huwag mo nang pagurin ang isip mo. Ang mahalagay ligtas tayo rito sa loob. Ngumiti si Dalisay, isang matamis ngunit may bahid ng lungkot ng ngiti. Salamat, Tay. Si Mang Luntian ang kanyang sandigan. Mula nang mangyari ang lahat, ang matandang lalaki na ang nagsilbing kanyang ama't ina, ang kanyang tagapagtanggol sa mapanghusgang mga mata ng mundo. Maya-maya pa, isang malakas na katok ang bumasag sa kanilang katahimikan. Mang Luntian, Dalisay, tulong! Nagmamadaling binuksan ni Mang Luntian ang pinto. Bumungad sa kanila ang basang-basang si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay, karga ang umiiyak nitong anak na si Totoy. May malaking hiwa sa braso ng bata at walang tigil ang agos ng dugo. Nadulas po sa putikan, Say. Hindi ko alam ang gagawin ko. Natatarantang sabi ni Aling Nena. Walang pag-aalinlangan kumilos si Dalisay. Ang kaninang nanlalambot niyang mga mata ay biglang nagkaroon ng pokus. Ang kanyang mga kilos ay mabilis ngunit tiyak. Tay, kumuha po kayo ng malinis na tela at maligamgam na tubig. Aling Nena, iupo niyo po si Totoy dito. Mahinahon niyang utos. Habang naghahanda ang kanyang ama, kumuha si Dalisay ng ilang dahon ng bayabas mula sa pasong nakasabit sa kanilang dingding. Mabilis niya itong dinikdik at itinapal sa sugat ng bata. Sa isang iglap, tila mahimalang humupa ang pagdurugo. Ginamit niya ang telang iniabot ng ama para linisin at balutin ng maayos ang braso ni Totoy. Ayan, Totoy, huwag ka nang umiyak. Bukas, magaling na yan, sabi ni Dalisay sa bata, kasabay ng isang magaan na pisil sa pisngi nito. Nakahinga ng maluwag si Aling Nena, hindi makapaniwala sa nakita. Salamat, Dalisay. Salamat. Tunay ngang may ginto sa iyong mga kamay. Sayang at hindi mo natuloy ang pagdodoktor mo. Ngumiti lamang si Dalisay bilang tugon, ngunit sa loob niya, tila isang punyal ang tumarak sa kanyang puso sa huling sinabi ng ngang makaalis na ang mag-ina, naiwan ang katahimikan
Sa pagitan nila ni Mang Luntian, tinitigan siya ng ama. Sa mga matang puno ng pagmamahal at panghihinayang, sa gitna ng pananahimik, isang tunog mula sa malayo ang kanilang narinig. Isang sirena ng ambulansya. Palakas ito ng palakas, ngunit bago pa man makarating sa kanilang lugar, ay unti-unti itong humina, palayo, hanggang sa tuluyan ng naglaho. Tila may tinakbuhan, tila may isinuko. Kasabay ng paglaho ng sirena, isang itim at makintab na sasakyan ang humarurot sa kanilang eskinita. Isang sasakyang hindi nababagay sa maputik at masikip na lugar na yon. Bigla itong huminto sa tapat mismo ng kanilang munting kainan. Bumukas ang pinto sa passenger side. Isang lalaking nakasutana ang bumagsak mula sa loob nito. Lumikha ng malakas na kalabog sa basang lupa. "Tulong! Tulungan ninyo kami!" Sigaw ng driver na bumabarin mula sa sasakyan. Napatayo si Dalisay at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi dahil sa yaman ng damit ng lalaki, kundi sa nakikita niya. Ang pamumutla ng mukha nito, ang panlalaki ng butas ng kanyang ilong sa paghahabol ng hininga, at ang paraan ng pagkakahawak nito sa kanyang dibdib. Kinikilabutan niyang binulong ang mga salitang matagal nang nakatatak sa isip niya mula sa isang librong pilit na ipinakalimot sa kanya ng tadhana. Acute vascular occlusion. Ang lalaki ay hindi lang inaatake sa puso. Ang lalaki ay ilang minuto na lang ang layo mula sa tiyak na kamatayan. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo ni Dalisay. Sa kanyang harapan, ang isang buhay ay unti-unting binabawian ng hininga. Ang driver, na ngayon ay basang-basa na rin ng ulan at pawis, ay lumuhod sa tabi ng amo. "Tulong, miss! Nagmakaawa na ako sa telepono. Lahat ng pribadong ospital, tinanggihan kami. Walang gustong tumanggap sa kanya." Halos maghisterya ang lalaki. Ang boses ay basag sa pagitan ng galit at kawalan ng pag-asa. Hindi pinansin ni Dalisay ang sinasabi ng driver. Ang buong atensyon niya ay nasa lalaking nakahandusay. Ang kanyang isip, na matagal nang pinatahimik ng mapait na tadhana, ay biglang nagising. Gumagana ito na parang isang makinang matagal nang hindi nagagamit. Pero hindi kinalawang. Mabilis siyang lumuhod sa kabilang panig. Hindi niya pinansin ang putik na dumungis sa kanyang bestida. Hinawakan niya ang pulso ng lalaki. Mahina, halos hindi maramdaman. Tiningnan niya ang leeg nito. Ang mga ugat ay namimintog. Ang mga labi at dulo ng daliri nito ay nagsisimula ng mangitim. Jugular vein distension, cyanosis, thready pulse. Ang mga salitang yon ay parang mga kidlat na gumuhit sa kanyang isipan. "Ito yon," bulong niya sa sarili. Halos hindi marinig dahil sa lakas ng ulan. "Ang superior vena cava syndrome. Ang kasong isinulat ko sa aking thesis." Ang thesis na tinawag niyang basura. Isang alaala ang mabilis na sumalakay sa kanyang isipan, kasing sakit ng isang sampal. Nakita niya ang sarili, mas bata, nakatayo sa harap ng opisina ng pinuno ng departamento. Sa harap niya, si Dr. Aguilaon del Fuego, may ngisi sa labi, hawak ang pinagpuyatan niyang research paper. "Masyado kang ambisyosa, Mercado," sabi nito sa malamig na boses. "Walang ganitong kaso sa Pilipinas. Itigil mo ang kahibangang ito." At pagkatapos ay pinunit nito ang papel sa kanyang harapan. Bawat piraso ay tila isang pangarap na nawawasak. Ngayon, ang kahibangang iyon ay nasa harap niya, nag-aagaw buhay. "Anak!" Narinig niya ang nag-aalalang boses ni Mang Luntian. "Huwag kang makialam dyan. Delikado." Alam ni Dalisay na tama ang kanyang ama. Isa siyang medical school dropout. Buntis. Walang lisensya. Kung gagawa siya ng anuman at mamatay ang taong ito sa kanyang mga kamay, mabubulok siya sa kulungan. Paano na si Hiraya? Paano na ang lahat ng pangarap niya para sa kanyang anak? Ngunit habang tinititigan niya ang mukha ng lalaki, na ngayon ay hirap ng huminga,
Isang apoy ang nag-alab sa kanyang dibdib. Ang sinumpaang tungkulin ng isang manggagamot. Ang sinumpaang tungkuling hindi man niya nabigkas sa isang seremonya ay matagal nang nakatatak sa kanyang puso. Anong silbi ng lahat ng pinag-aralan ko kung tatayo lang ako rito at hahayaan siyang mamatay? Tumingala siya. Ang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon. Nawala ang lahat ng kanyang takot at pag-alinlangan. Sa sandaling iyon, hindi siya si Say na talunan. Siya si Dalisay Mercado, ang top student ng surgery. Tay! Sigaw niya, ang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Kailangan ko ng manipis na plastic tube. Yung straw mula sa baso ng sagot gulaman, hugasan ninyong mabuti. Kailangan ko rin ng langis ng niyog at alcohol. Wag! Pagtutol ng driver. Hindi siya pwedeng galawin ng kung sino-sino. Tatawag ako ulit ng, wala ka ng oras! Putol ni Dalisay sa sinasabi nito. Ang bawat salita ay may bigat. Kung maghihintay ka pa, mamamatay siya sa harap mo. Magtiwala ka sa akin. May kung anong kapangyarihan sa kanyang boses na nagpatigil sa lalaki. Walang nagawa ito kundi tumango. Mabilis na iniabot ni Mang Luntian ang mga hinihingi niya. Ginamit ni Dalisay ang alkohol para linisin ang kanyang mga kamay at ang tubo. Pinahira niya ng langis ng niyog ang dulo nito. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang mundo sa paligid niya ay naglaho. Wala na ang ulan, ang kulog, ang takot. Ang natira na lang ay siya, ang pasyente, at ang ilang segundong pagkakataon. Ang kanyang mga kamay, na kanina'y nanginginig, ay naging milagrosong kalmado. Bawat galaw ay kalkulado. Sa ilalim ng madilim na ilaw mula sa kanilang munting tindahan, ginawa niya ang isang temporaryong catheterization procedure. Isang paraan para pansamantalang maibsan ang pressure sa ugat ng lalaki. Isang pamamaraang nabasa lang niya sa libro at binuo sa kanyang isipan. Isang sandali ng matinding tensyon ang bumalot sa kanila. At pagkatapos, ang lalaki ay humugot ng isang malalim at malakas na hininga. Ang kulay ube niyang labi ay dahan-dahang nagkaroon muli ng kulay. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay unti-unting humupa. Nakahinga ng maluwag ang driver at si Mang Luntian. Napaupo si Dalisay sa putikan. Ang lakas ay tila hinihigop mula sa kanyang katawan. Isakay na natin siya sa kotse. Dalhin natin sa ospital. Sigaw ng driver. Mabilis nilang binuhat ang lalaki na ngayon ay may malay na kahit paano at isinakay sa sasakyan. Bago ito umalis, lumingon ang driver kay Dalisay. Salamat! Anong pangalan mo? Ngunit hindi na nakasagot si Dalisay. Ang lahat ng adrenaline sa kanyang katawan ay biglang nawala. Napahawak siya sa kanyang tiyan at bumagsak sa sahig, hinang-hina. Ang huli niyang nakita, bago magdilim ang kanyang paningin, ay ang papalayong ilaw ng itim na kotse, kasabay ng pagdating ng isa pang tunog na hindi na ulan o kulog, kundi ang sirena ng pulis. Papalapit. At sa pagkakataong ito, hindi ito lumalayo. Ang unos sa labas ay lumipas na. Ang sumunod na umaga ay sinalubong ng isang mapanlinlang na katahimikan na parabang ang kalikasan ay nagsisikap na burahin ang lahat ng bakas ng kaguluhan ng nagdaang gabi. Ngunit para kay Dalisay, ang tunay na bagyo ay ngayon pa lamang magsisimula. Nagising siyang masakit ang buong katawan, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Iniligtas niya ang isang buhay. Sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, ang kaalamang yon ay isang munting liwanag sa madilim niyang mundo. Kumain ka na muna, anak, sabi ni Mang Luntian. Inilapag ang isang mainit na pandesal at isang tasa ng kape sa harap niya. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung tama ba ang ginawa mo kagabi. Ginawa ko lang po ang dapat, tay, mahinang sagot ni Dalisay. Walang dapat ikapangamba. Ngunit ang kanyang mga salita ay tila isinumpa. Isang malakas na katok sa kanilang pinto ang muling bumasag sa kanilang katahimikan.
Hindi ito katok ng isang kapitbahay na humihingi ng tulong. Ito ay matigas, malamig, at may awtoridad. Nang buksan ni Mang Luntian ang pinto, 2 pulis na nakauniforme ang bumungad sa kanila. Hinahanap po namin si Dalisay Sinaglaya, sabi ng isang pulis. Ang boses ay walang emosyon. Napatayo si Dalisay. Ang tasa ng kape ay halos mabitawan. Ako po. Bakit po? Pinadadakip ka namin sa salang illegal practice of medicine. Diretsong sabi ng pulis habang ipinapakita ang isang warrant of arrest. Parang binuhusan ng nagyayalong tubig si Dalisay. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. Paulit-ulit. Illegal practice. Teka, anong ibig sabihin yan? Namamagang ang boses ni Mang Luntian. Nakatulong ang anak ko. Nagligtas siya ng buhay. Sa presinto na po kayo magpaliwanag, Tay, sabi ng pulis. Lumapit ito kay Dalisay, hawak ang isang posas. Ang mga kapitbahay nila na narinig ang komosyon ay nagsimula ng magsilabasan. Ang mga matang dati puno ng paghanga ay napalitan ngayon ng pagtataka at tsismis. Naramdaman ni Dalisay ang kanilang mga tingin na parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. At pagkatapos, ang tunog na yon, ang malamig na click ng posas sa kanyang pulsuhan, ang kanyang mga kamay, ang ginintuang mga kamay na nagligtas ng buhay, ay nasa ilalim na ngayon ng malamig na bakal. Automatiko niyang inilagay ang nakaposas na kamay sa ibabaw ng kanyang tiyan na para bang poprotektahan si Hiraya mula sa kahihiyang ito. Paglabas nila, isang hukbo ng mga reporter at cameramen ang sumalubong sa kanila. Ang kaninang tahimik na eskinita ay naging isang magulong sirko. Sunod-sunod ang flash ng mga kamera, nakakabulag. Ang sigawan ng mga tanong ay parang mga bombang sumasabog sa kanyang paligid. Miss, totoo bang isa kang peking doktor? Bakit mo ginamot ang biktima kahit wala kang lisensya? Anong masasabi mo sa paratang na nilagay mo sa panganib ang buhay ni Don Generoso Alpas? Don Generoso Alpas. Sa wakas, nalaman niya ang pangalan ng lalaking naging simula at katapusan ng kanyang kalayaan. Sa presinto, sa isang sulok kung saan siya pinaupo, may isang lumang telebisyon na nakabukas. At doon, sa screen, nakita niya ang isang pamilyar na mukha. Isang mukhang nagdudulot sa kanya ng matinding pangingilabot. Si Dr. Aguilaon del Fuego, nakasuot ng malinis na puting coat, ay ini-interview. Ang kanyang mukha ay puno ng kunwaring pag-aalala at profesional na awtoridad. Labis po nating ikinalulungkot ang nangyari kay Don Generoso, sabi ni Dr. Aguilaon. Ang boses ay malumanay, ngunit may talim. Ngunit ito po ay isang malinaw na paalala sa panganib na dulot ng mga quack doctor o mga taong nagpapanggap na manggagamot. Ang ginawang procedure ng ginang na ito, base sa mga report, ay isang irresponsable at delikadong hakbang, isang malaking dungis sa sagradong propesyon ng medisina. Napatakip si Dalisay sa kanyang bibig. Ang mga luha ay nagsimula. Nang bumagsak, ang lalaking dumurog sa kanyang pangarap noon ay siya ring lalaking sumisira sa kanyang pagkatao ngayon sa harap ng buong bansa. Inilipat siya sa isang maliit at malamig na selda. Ang amoy ng kalawang at kawalan ng pag-asa ang sumalubong sa kanya. Umupo siya sa isang matigas na semento. Niyakap ang kanyang mga tuhod at doon, sa wakas, bumuhos ang lahat ng sakit, takot at galit. Hindi siya umiyak para sa sarili. Umiyak siya para sa batang nasa sinapupunan niya. Anong klaseng mundo ang naghihintay dito? Isang mundong ang pagliligtas ng buhay ay isang krimen. Patawarin mo si Mama, anak. Hagulgol niya. Patawarin mo ako. Habang siya'y nasa kalagitnaan ng kanyang pagtangis, isang matalim na kirot ang biglang sumaksak sa kanyang puson. Napasigaw siya sa sakit, napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan, na biglang nanigas na parang bato. Alam niya ang ibig sabihin nito. Bilang isang taong may kaalaman sa medisina, kinilabutan siya.
Ito ang senyales. Ang senyales ng napaagang panganganak. Ang sakit ay dumarating na parang alon. Unay mahina. Isang paalala lamang. Pagkatapos ay lalaki, lalakas, hanggang sa ito'y maging isang dambuhalang daluyong na nagbabantang lunurin ang lahat ng natitira niyang lakas. Nakahiga si Dalisay sa malamig at maruming semento ng selda. Ang isang kamay ay nakahawak sa rehas na bakal at ang isa naman ay mariing nakadiin sa kanyang tiyan. Premature labor contractions. Alam niya ang tawag dito. Alam niya ang panganib, ang stress, ang takot, ang kakulangan sa maayos na pagkain at pahinga. Lahat ay lason sa batang dinadala niya. Hiraya, kumapit ka lang anak. Tikbi niya. Ang mga luha ay nag-uunahan sa pagpatak. Huwag mo munang iwan si mama. Sinubukan niyang gamitin ang lahat ng natitirang kaalaman niya. Kinapa niya ang sarili niyang pulso. Kinontrol niya ang kanyang paghinga. Ginagaya ang mga pamamaraang itinuturo sa mga buntis. Sinusubukan niyang maging sarili niyang doktor sa loob ng impyernong kinalalagyan niya. Ngunit paano niya gagamutin ang sarili kung ang kalaban niya ay ang mismong pader na bakal at ang kawalan ng pag-asa na bumabalot dito? Lumipas ang mga oras na tila mga taon. Bawat ingay sa labas ng selda ay nagbibigay sa kanya ng bahagyang pag-asa. Baka isang gwardiya, baka isang nurse, ngunit wala. Para siyang isang multo, hindi nakikita, hindi naririnig. Sa kabilang sulok ng selda, may isang matandang babae na kanina pa, tahimik na nagmamasid sa kanya. Ang mukha nito ay kulubot na, puno ng mga guhit na isinulat ng panahon at pait. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit kay Dalisay. Hiha, sabi nito sa garalgal na boses. Inilahad nito ang isang kapiraso ng tinapay, marahil ang tanging pagkain nito para sa buong araw. Kumain ka, hindi para sa'yo, kundi para sa dinadala mo. Tumingin si Dalisay sa matanda. Ang mga matay na mamaga sa kaiiyak, umiling siya. Salamat po, pero wala po akong gana. Umupo ang matanda sa tabi niya. Ako si Celia. Matagal na ako rito. Nakita ko na ang lahat ng klase ng lungkot sa lugar na ito. Pero ang lungkot ng isang ina para sa kanyang anak, iba yan. Yan ang pinakamasakit sa lahat. May kinuha ang matanda mula sa luma nitong bulsa. Isang maliit at kupas na litrato ng isang batang lalaki. May mga pagkakamali tayong hindi na maibabalik, Hija. Pero ang batang yan, sa sinapupunan mo, wala pa siyang kasalanan. Huwag mong hayaang pagdusahan niya ang kasalanan ng mundo. Ang mga salita ni Nanay Celia ay tumagos sa puso ni Dalisay. Hindi ito panghuhusga, ito ay pag-unawa. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang siya ay dakpin, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Tinanggap niya ang tinapay at dahan-dahang kinain. Bawat subo ay mahirap, ngunit iniisip niya si Hiraya. Kailangan niyang lumaban para sa kanya. Nang makakain, humingi siya ng isang maliit na piraso ng uling mula kay Nanay Celia. Sa maruming pader ng selda, sa abot ng kanyang makakaya, gumuhit si Dalisay ng isang maliit na puso. Tinitigan niya ito at sa gitna ng sakit at dilim, isang pangako ang kanyang binitawan. Hiraya, bulong niya habang hinahaplos ang iginuhit na puso. Pinapangako ko, hindi tayo susuko, lalaban si Mama. Parang isang himala, tila bahagyang kumalma ang paninigas ng kanyang tiyan. Maya-maya pa isang malakas na kalansing ng susi ang kanilang narinig. Bumukas ang mabigat na pinto ng selda, isang gwardiya ang pumasok. Sinaglaya, may bisita ka. Nagulat si Dalisay. Sino ang bibisita sa kanya? Ang kanyang ama? Ngunit alam niyang bawal pa ang dalaw. Dinala siya ng gwardiya sa isang maliit na kwarto. Sa loob, nakaupo ang isang lalaking hindi niya kilala. Nakasuot ito ng magarang suit at salamin. Ang kanyang itsura ay malinis at propesyonal. Isang imaheng hindi nababagay sa lugar na yon. Tumayo ang lalaki. Magandang araw, Miss Sinaglaya. Ako si Attorney De Castro. Attorney,
Naguguluhang tanong ni Dalisay. Wala po akong pera para kumuha ng abogado. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. Isang nangiting puno ng kahulugan. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, sabi nito. Hindi ikaw ang nagbayad sa akin. Isang tao ang nagpadala sa akin dito. Sino po? Hindi ko maaring sabihin. Ang bilin lang niya sa akin ay simple lang, sagot ng abogado. Habang inaayos ang kanyang mga papeles. Narito ako para tulungan ka. Narito ako para ilabas ka rito. Ang unang nagparehistro sa kamalayan ni Don Generoso Alpas ay ang mahinang tunog ng isang makinang nagbibigay buhay. Pagkatapos ay ang amoy. Isang malinis, halos steril na amoy ng ospital na matagal na niyang kinamumuhian. At panghuli, ang pakiramdam, ang lambot ng mamahaling kumot at ang diin ng isang unan sa kanyang likod. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Puti. Ang lahat ay puti. Mula sa kisame hanggang sa pader. Sa suot ng nurse na nag-aayos ng kanyang dextrose. Isa itong VVIP suite sa isa sa pinakamahal na ospital sa bansa. Isang lugar na binili ng kanyang pera, ngunit hindi ng kanyang tiwala. Tito, gising na po kayo. Isang pamilyar na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Pumasok sa silid ang kanyang pamangkin, si Konsehal Silang Mamon. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Isang pag-aalalang sa unang tingin ay tila totoo. Ngunit sa mata ng isang bihasang negosyanteng tulad ni Don Generoso, ito ay isang maskarang gawa sa pinakamahusay na materyales. Silang, mahinang sabi ng Don, ang lalamunan ay tuyo. Diyos ko, Tito, tinakot niyo kami ng husto. Sabi ni Silang habang hinahawakan ang kamay ng tiyuhin. Mabuti na lang at nadala kaagad namin kayo rito. The best doctors are looking after you. The best doctors. Tumatak sa isip ni Don Generoso ang mga salitang iyon. Sinubukan niyang alalahanin ang mga huling sandali bago siya mawalan ng malay. Ang lahat ay malabo. Isang malakas na bagyo, isang matinding sakit sa dibdib, ang desperadong sigaw ng kanyang driver, ang pagtanggi ng mga ospital, at pagkatapos, isang imaheng malinaw sa gitna ng kaguluhan, isang mukha ng babae, bata pa, ang buhok ay basa ng ulan, ang mga matay puno ng determinasyon, at ang kanyang tiyan, malaki ang tiyan nito, buntis, at ang mga kamay nito, isang pares ng mga kamay na gumalaw nang may kahusayan at katiyakan sa gitna ng unos. Hindi yon kamay ng isang doktor na nakita niya sa ospital na ito. Sino? Sino ang babaeng tumulong sa akin? Tanong ni Don Generoso. Ang boses ay bahagyang mas malakas na ngayon. Nakita niya ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Silang, isang kislap ng pagkagulat na agad ding napalitan ng isang nangiting pilit. Babae, Tito. Siguro po ay nananaginip lang kayo dahil sa epekto ng gamot. Malumanay na sabi nito. Naging magulo po ang lahat. Ang mahalaga, dumating agad ang ambulansya at nadala ka rito. You are safe now. Iyon po ang importante. Hindi kumibo si Don Generoso, ngunit sa kanyang isipan, isang pulang bandila ang itinaas. Kilala niya si Silang. Ang pamangkin niyang ito ay sanay magsinungaling, ngunit hindi sanay magtago ng kasinungalingan sa kanya. Nang iwanan siya ni Silang para kausapin ang mga doktor, agad na kinuha ni Don Generoso ang kanyang cellphone mula sa bedside table. Hinanap niya ang isang numero sa kanyang contacts, isang numerong para lamang sa mga pinakakritikal na sitwasyon. Ang pangalan? Rico. Ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay, ang taong nakakaalam ng lahat ng kanyang sikreto. Isang ring lang, sumagot ito. Boss, kamusta na po kayo? Nag-aalala po kami, sabi ni Rico sa kabilang linya. Buhay pa ako, Rico. Salamat sa Diyos. At sa isang taong hindi ko kilala, sagot ng Don, may ipapagawa ako sa iyo.
Isang bagay na ikaw lang ang pwedeng gumawa. Kahit ano po, boss. Alamin mo ang lahat ng nangyari noong gabing inatake ako. Gusto kong malaman kung bakit tumanggi ang lahat ng ospital. Gusto kong malaman kung sino ang bawat taong nakausap ni Miguel, ang driver ko. At higit sa lahat, huminto sandali ang Don. Inaalala ang mukha sa kanyang isipan. Hanapin mo ang isang babaeng buntis sa daungan ng mga anino. Siya ang nagligtas sa akin. Alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Masusunod po, boss. Pagkatapos ng tawag, isinandal ni Don Generoso ang kanyang ulo sa unan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit hindi para matulog. Sa dilim ng kanyang isipan, sinimulan niyang pagtagpi-tagpiin ang mga piraso ng isang palaisipang hindi niya gusto ang nabubuong larawan. Makalipas ang isang oras, tumunog ang kanyang telepono. Si Rico. Boss, may nalaman na po ako. Sabi ni Rico, ang boses ay mababa at seryoso. Isang balitang hindi niyo po magugustuhan. Sabihin mo, utos ng Don. Isang sandali ng katahimikan ang namagitan bago nagsalita si Rico. Boss, ang babaeng nagligtas sa inyo, nahanap ko na po siya. Nasaan siya? Ipadala mo rito. Muling nagkaroon ng pag-aalinlangan sa boses ni Rico. Hindi po pwede, boss. At bakit hindi? Dahil ang babaeng nagligtas sa buhay ninyo, kasalukuyan po siyang nakakulong. Ang mga salita ni Rico ay parang isang malakas na sampal sa pagkatao ni Don Generoso. Nakakulong. Ang babaeng nagligtas sa kanya mula sa bingit ng kamatayan ay nasa bilangguan. Isang kabalintunaang kahit ang pinakatusong manunulat ay hindi may isip. Anong kaso niya? Tanong ng Don. Ang boses ay malamig na parang yelo. Illegal practice of medicine po, boss. Dahil sa ginawa niya sa inyo. Isang tawa. Isang mapait at walang galak na tawa. Ang kumawala sa lalamunan ni Don Generoso. Ang pagliligtas ng buhay ay isa na palang krimen ngayon. Ipinadala ko na po sa inyo ang lahat ng impormasyon tungkol sa kanya sa email, po. Sabi ni Rico. Pati na rin ang mga detalye tungkol sa mga tawag na ginawa ni Miguel sa mga ospital. Pagkababa ng tawag, agad na binuksan ni Don Generoso ang kanyang tablet. Ang unang bumungad sa kanya ay isang larawan. Isang graduation picture, isang dalagang may matalinong mga mata at isang matamis na ngiti. Pangalan, Dalisay. Sinaglaya edukasyon. Manila Forced Leave of Absence sa binasa niya ang bawat detalye ng profile ni Dalisay. Ang kanyang mga grado ay halos perpekto. Ang kanyang mga parangal ay hindi mabilang. Siya ay isang henyo, isang bituin na nakatakdang magniningning ng husto. Ngunit sa dulo ng kanyang record, may isang maikling tala. Dismissed due to grave misconduct and ethical violations. Hindi ito kapanipaniwala. Ang babaeng may mga matang puno ng integridad na nakita niya ay malayo sa isang taong kayang gumawa ng grave misconduct. Sunod niyang tiningnan ang mga balita. Nakita niya ang video ng panayam kay Dr. Aguilaon del Fuego. Pinanood niya itong mabuti, hindi ang mga sinasabi nito, kundi ang mga mata nito. Sa mahigit 50 taon niyang pakikipag-ugnayan sa lahat ng uri ng tao, mula sa mga santo hanggang sa mga demonyo, natutunan niyang basahin ang kasinungalingan sa mga mata. At sa mga mata ni Dr. Aguilaon, nakita niya ang inggit, nakita niya ang takot. May tinatago ang isang to, bulong ng Don sa sarili. Pagkatapos ay binuksan niya ang huling file na ipinadala ni Rico, isang log ng mga tawag mula sa telepono ng kanyang driver. Kasama ang mga maikling recording, narinig niya ang desperasyon sa boses ni Miguel habang sunod-sunod siyang tinatanggihan ng 4 na malalaking pribadong ospital. Ang mga dahilan ay pare-pareho at malabo. Wala kaming available na ICU. Fully booked ang aming mga surgeon. Hindi namin kayang i-handle ang kaso niya. Lahat ay kasinungalingan. Alam niya, dahil isa siya sa mga pinakamalaking investor sa 3 sa 4 na ospital na yon. Isang tawag niya lang, lilinisin nila ang isang buong palapag
para sa kanya. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Ang nakakuha ng kanyang pansin ay ang mga pangalan ng mga taong kausap ni Miguel, ang mga hospital administrator, mga pangalang pamilyar sa kanya, mga pangalang nakita niya sa listahan ng mga campaign donor ng kanyang pamangkin. Si Konsehal Silang Mamon. Isang malamig na kilabot ang gumapang sa kanyang likod. Isang pakiramdam na mas masahol pa sa atake sa puso. Ang mga piraso ng katotohanan ay unti-unting nabubuo at ang larawan ay mas masama pa sa kanyang inaakala. Ito ay hindi kapabayaan. Ito ay hindi pagkakataon. Ito ay isang sabwatan. Kinuntak niya ang isa sa mga hospital administrator, isang lalaking may malaki ang utang na loob sa kanya. Sa una, nagmatigas ito. Ngunit nang marinig nito ang lamig sa boses ng Don, ang banta na hindi binibigkas, pero ramdam na ramdam, unti-unti itong bumigay. Don, wala po akong magawa. Nanginginig na sabi ng lalaki sa kabilang linya. May mas mataas na utos, isang request mula sa itaas. Kaninong request? Mariing tanong ng Don. Mula po sa opisina ng konsehal. Ang kumpirmasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Don Generoso, ang kanyang sariling dugo. Ang pamangkin na itinuring niyang parang sarili niyang anak. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang galit ay hindi maingay. Ito ay tahimik, malalim, at mapanira. Ang imperyong binuo niya sa loob ng maraming taon ay ginamit laban sa kanya. Ang mga taong pinagkatiwalaan niya ay ang mga unang tumalikod. Ang tanging taong tumulong sa kanya ay isang estranghero, isang babaeng henyo na tinanggalan ng lahat, na ngayon ay nagdurusa sa isang selda para sa isang krimen na ang tanging biktima ay ang kanyang nailigtas. Tumawag muli siya kay Rico. Rico, kumuha ka ng pinakamahusay na abogado. Palabasin mo si Dalisay Sinaglaya sa kulungan. Gawin mo ang lahat at huminto siya sandali. Mag-imbestiga ka pa. Hanapin mo ang thesis paper ni Dalisay Mercado. Gusto kong malaman kung ano ang isinulat niya roon. At alamin mo ang lahat tungkol sa koneksyon ni Dr. Aguilaon del Fuego at ng pamangkin kong si Silang. Isang bagong apoy ang nag-aalab ngayon sa puso ni Don Generoso. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Habang naghahanap online si Rico, isang dokumento ang lumabas, isang lumang medical journal. May isang research paper na nakapublish doon, isang pag-aaral tungkol sa isang makabagong pamamaraan sa paggamot ng superior vena cava syndrome. Ang pangalan ng may akda, Dr. Aguilaon del Fuego. Sa loob ng maliit niyang apartment, paulit-ulit na pinapanood ni Nurse Siliwayway Pag-asa ang balita sa kanyang cellphone. Ang mukha ni Dalisay, mas matanda na ngayon, mas pagod at may malaking tiyan, ay nakatatak sa screen. Ang headline, buntis na doktor-doktoran, posibleng makulong ng ilang taon. Bawat salitang binibitawan ng news anchor ay parang isang dagok sa dibdib ni Liwayway. Isang malaking dungis sa sagradong propesyon. Ang mga salitang yon ni Dr. Aguilaon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, hindi mula sa balita, kundi mula sa isang alaalang matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. 5 taon na ang nakalipas. Siya ay isang baguhang nurse noon sa Manila Medical Institute, puno ng pangarap at idealismo. Si Dalisay Mercado naman ang pinakamaningning na estudyante sa kanilang batch, isang pangalang laging bukang-bibig ng mga propesor. Matalino, masipag, at higit sa lahat, may puso para sa mga pasyente. Ngunit ang liwanag ni Dalisay ay nagdulot ng anino sa iba. Partikular na kay Dr. Aguilaon del Fuego ang pinuno ng kanilang departamento, isang taong sakim sa pagkilala at kapangyarihan. Isang gabi, habang nag-o-overtime si Liwayway, hindi niya sinasadyang marinig ang isang pagtatalo mula sa opisina ni Dr. Aguilaon. Dahil bahagyang nakabukas ang pinto, nasilip niya ang nasa loob. Nakatayo roon si Dalisay,
Ang mga matay namumula, ngunit matatag. Sa harap niya, si Dr. Aguilaon, galit na galit. Ang thesis na ito, ang research na ito ay sa akin, sigaw ni Dalisay. Ako ang gumawa nito. Ninakaw niyo lang. Walang maniniwala sa'yo, Merkado. May pagbabantang sagot ni Dr. Aguilaon. Isa ka lang estudyante. Ako ang department head. Ngayon, may dalawa kang pagpipilian. Manahimik ka. Ibigay mo sa akin ang buong credit sa pag-aaral na ito at gagraduate ka ng may pinakamataas na karangalan. O, sisirain ko ang buhay mo. Nakita ni Liwayway ang pag-iling ni Dalisay. Hindi ko ipagpapalit ang dangal ko para sa isang diploma. Iyon ang huling beses na nakita ni Liwayway si Dalisay sa loob ng ospital. Kinabukasan, kumalat ang balita. Si Dalisay Mercado ay na-dismiss dahil sa grave misconduct at pagkatapos ng ilang buwan, ang research paper tungkol sa superior vena cava syndrome ay nailathala sa ilalim ng pangalan ni Dr. Aguilaon na nagbigay sa kanya ng promosyon at parangal. Walang ginawa si Liwayway noon. Natakot siya. Isang hamak na nurse lamang siya na may pamilyang binubuhay. Sino ang maniniwala sa kanya laban sa isang makapangyarihang doktor? Ngayon, habang pinagmamasdan niya ang mukha ni Dalisay sa balita, ang konsensya niya ay parang isang mabigat na kadenang humihila sa kanya pababa. Ang babaeng ipinagtanggol ang kanyang dangal ay siya ngayong nilalapastangan sa harap ng buong mundo, habang ang tunay na magnanakaw ay dinadakila. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang isang lumang baul sa ilalim ng kanyang kama. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit at itim na USB flash drive. Noon, dahil sa takot na baka madamay, kinopya niya ang isang file mula sa security office, ang CCTV footage mula sa hallway sa labas ng opisina ni Dr. Aguilaon noong gabing iyon. Walang audio ang video, ngunit malinaw na makikita ang pagpasok ni Dalisay na may dalang makapal na folder at ang paglabas niyang luhaan at wala nang dala. Malinaw din ang paglabas ni Dr. Aguilaon pagkatapos hawak-hawak ang mismong folder na yon. Ito ang kanyang ebidensya, ang kanyang tinig. Habang hawak niya ang USB, tumunog ang kanyang telepono. Isang unregistered number. Nag-aalangan man, sinagot niya ito. Hello? Si Nurse Liwayway. Pag-asa po ba ito? Tanong ng isang boses ng lalaki sa kabilang linya. Sino to? Kinakabahang tanong ni Liwayway. Ako po si Rico. Nagtatrabaho po ako para kay Ginoong Generoso Alpas. Nalaman po namin na kayo ang isa sa mga staff na naka-duty noong mga panahong umalis si Dalisay Mercado sa MMI. May gusto lang po sana kaming itanong. Natahimik si Liwayway. Ito na. Ang pagkakataong matagal na niyang hinihintay at kinatatakutan. Ang sangandaan. Sa isang banda ay ang kanyang kaligtasan. Sa kabilang banda ay ang kanyang konsensya. Tumingin siyang muli sa larawan ni Dalisay sa kanyang telepono. Ang babaeng buntis na nakakulong dahil sa paggawa ng tama. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang desisyon ay buo na sa kanyang puso. May sasabihin ako, matatag niyang sabi. Pero hindi sa telepono. At mayroon akong isang kondisyon. Salamat sa misteryosong abogadong si Attorney De Castro, nakalaya si Dalisay sa bisa ng piyansa. Ngunit ang kalayaang ito ay parang isang hawlang mas malaki lamang. Hindi siya maaring umalis ng lungsod at bawat kilos niya ay binabantayan. Ang pinakamasakit ay ang mga titig ng tao. Ang dating paghanga ay napalitan ng pangungutya, ang dating respeto ng pag-aalinlangan. Ngunit ang lahat ng iyon ay baliwala kumpara sa pagsubok na kanyang haharapin ngayon, ang paunang pagdinig sa harap ng Medical Ethics Committee. Hindi pa ito isang korte ng batas, ngunit sa maraming paraan, mas masahol pa ito. Dito, ang mga taong huhusga sa kanya ay ang mga taong dapat sanay kasamahan niya sa propesyon.
Ang kanilang hatol ang magdedesisyon kung ang pangarap niyang maging doktor ay habambuhay ng magiging abo. Pumasok siya sa silid-pulungan na nakayuko. Nasa likod niya si Attorney De Castro, samantalang sa kanyang tabi ay ang amang si Mang Luntian na hindi siya iniwan. Ang silid ay malamig at tahimik. Sa gitna, isang mahabang mesa kung saan nakaupo ang 5 miyembro ng komite. Mga matatandang doktor na may mga mukhang kasing tigas ng marmol. At sa upuan ng expert witness, nakaupo ang taong pinakakinamumuhian niya sa lahat. Nakangisi sa kanya si Dr. Aguilaon del Fuego. Nagsimula ang pagdinig. Mabilis, formal, at walang puso. Para kay Dalisay, para itong isang palabas na alam na ang katapusan. Nang tawagin si Dr. Aguilaon para magsalita, tumayo ito nang may buong kumpiyansa. Ginamit niya ang mga malalalim na salitang medikal na para bang mga sandata. Bawat isa ay dinisenyo para ipamukha kay Dalisay na siya ay isang mangmang at irresponsable. Ang ginawa ng akusado ay isang malinaw na paglapastangan sa Hippocratic Oath. Deklara ni Dr. Aguilaon. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa silid. Ang kanyang procedure ay walang basihan sa siyensya. Isa itong wild guess, isang sugal, na kung saan ang buhay ni Don Generoso ang taya. Mabuti na lamang at nakaligtas ang Don, ngunit hindi nito binubura ang katotohanang ang kanyang ginawa ay mali at lubhang mapanganib. Sinubukan ni Attorney De Castro na magtanong, Dr. Del Fuego, hindi po ba't ang kondisyon ni Don Generoso ay napakabihira at ang agarang aksyon ay kinakailangan para mailigtas ang kanyang buhay? Sumagot si Dr. Aguilaon nang hindi man lang tumitingin sa abogado. Ang agarang aksyon ay dapat manggaling sa isang lisensyadong profesional, hindi sa isang ekspulsadong estudyante na may kaduda-dudang record. Ang bawat salita ay parang laso na dahan-dahang pumapatay sa espiritu ni Dalisay. Nang sa wakas ay pagkakataon na niyang magsalita, sinubukan niyang ipaliwanag ang siyensya sa likod ng kanyang ginawa. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa kanyang thesis, ang kanyang teorya tungkol sa temporaryong pag-alis ng pressure sa ugat. Ngunit wala ni isa sa komite ang tila nakikinig. Ang kanilang mga mukha ay sarado. Ang kanilang mga isip ay napagdesisyonan na. Para silang mga pader na kahit anong sigaw mo ay walang maririnig. Naramdaman ni Dalisay na hindi ang kanyang mga aksyon ang hinuhusgahan, kundi ang kanyang buong pagkatao. Isang babaeng nagmula sa hirap. Isang dalagang ina. Sa huli, tumayo ang chairman ng komite. Isang matandang doktor na may makapal na salamin. Miss Sinaglaya, sabi nito sa malamig na tono, base sa testimonya ni Dr. Del Fuego na siyang kinikilalang eksperto sa larangang ito at sa iyong pag-amin na ikaw ay walang lisensya. Malinaw sa komiteng ito na ikaw ay nagkasala ng matinding kapabayaan at paglabag sa etika. Ang aming paunang rekomendasyon, pagpapatuloy nito, ay ang permanenteng pagbawi sa iyong karapatang makakuha ng lisensyang medikal sa hinaharap at ang pagsasampa ng pinakamabigat na kasong kriminal laban sa iyo. Sa sandaling iyon, parang gumuho ang sahig na kinatatayuan ni Dalisay. Permanente. Ang isang salita ay tumatak sa kanyang isipan. Isang sentensyang kamatayan para sa kanyang mga pangarap. Isang habambuhay na sumpa. Tumingin siya kay Dr. Aguilaon. Nakita niya ang isang nangiti sa mga labi nito. Isang ngiting tagumpay. Nanalo na ito. Muli, hindi na niya narinig ang mga huling salita ng chairman. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagkabog ng kanyang puso at ang isang boses sa kanyang isipan na sumisigaw. Wala na. Tapos na ang lahat. Ang mga araw pagkatapos ng pagdinig ay lumipas na parang isang mahabang panaginip na ayaw ng magising ni Dalisay. Ang hatol ng komite ay hindi pa pinal, ngunit sa pakiramdam niya, ang martilyo ay naipukpok na. Ang huling sinag ng pag-asa na kanyang pinanghahawakan ay tuluyan ng namatay. Karamihan ng oras
ay nakaupo lang siya sa loob ng kanilang munting bahay, nakatingin sa kawalan. Hindi na niya binubuklat ang mga luma niyang librong medikal. Hindi na niya kinakausap si Hiraya sa kanyang sinapupunan. Para saan pa? Ang mundong ipapamana niya sa kanyang anak ay isang mundong kinasusuklaman siya. Anak. Isang gabi, umupo sa tabi niya si Mang Luntian. Inabot nito ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Si Dalisay ay umiling lang. Say, pakinggan mo ang tatay. Malumanay na sabi ng matanda. Hinawakan ng kamay ni Dalisay na nakapatong sa tiyan nito. Alam mo ba kung bakit kita pinangalan ng Dalisay? Hindi sumagot si Dalisay. Dahil noong ipinanganak ka, nakita ko sa mga mata mo ang pinakamalinis na intensyon. Mula pagkabata, wala kang ibang ginusto, kundi ang mag-alaga. Naalala mo pa ba yung tutang napulot mo sa kalye? Pilay iyon. Ginawa mo ang lahat. Tinalian mo ng 2 patpat ang paa. Pinapakain mo hanggang sa gumaling. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Dalisay. Hindi ka naging manggagamot dahil sa diploma, anak. Pagpapatuloy ni Mang Luntian. Naging manggagamot ka dahil iyan ang tinitibok ng puso mo. At kahit anong sabihin nila, kahit anong papel ang bawiin nila sa'yo, hindi nila mababago yan. Hindi nila mababawi ang puso mo. Ang mga salita ng kanyang ama ay parang isang balsamong dahan-dahang humihilom sa kanyang mga sugat. Niyakap niya ng mahigpit si Mang Luntian. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Nang gabing iyon, habang mahimbing nang natutulog ang kanyang ama, may kumatok ng marahan sa kanilang pinto. Nag-aalangan man, binuksan ito ni Dalisay. Wala siyang nakitang tao. Ngunit sa kanilang paanan, may isang simpleng brown envelope na nakapatong. Dinala niya ito sa loob at binuksan. Ang laman nito ay hindi pera o sulat na may pagbabanta. Ang laman nito ay isang makapal na tumpok ng mga papel. Nanginginig ang mga kamay niya habang binabasa ang pamagat sa unang pahina. A novel approach to the decompression of the superior vena cava. A case study proposal. Ang kanyang thesis, ang kanyang ninakaw na obra, ang bawat salita, bawat graph, bawat ideya, lahat ay sa kanya. May mga sulat kamay na tala sa gilid, mga tanong at obserbasyong tila mula sa isang taong lubos na nauunawaan ang kanyang isinulat. Sa ilalim ng tumpok ng papel, may isang maliit na sticky note. Nakasulat dito sa eleganteng sulat kamay. Ang katotohanan ang pinakamabisang reseta. Gamitin mo ito. Walang pangalan. Walang palatandaan kung kanino galing. Ngunit hindi na yon mahalaga. Habang binabasa ni Dalisay ang sarili niyang mga salita, ang isang bagay na matagal nang natutulog sa loob niya ay muling nagising. Ang apoy, ang galit, ang pagkauhaw sa katarungan. Hindi ito tungkol sa diploma. Hindi na ito tungkol sa kanyang pangalan. Ito ay tungkol sa katotohanan. Lumapit siya sa bintana at tumingin sa buwan. Inilagay niya ang isang kamay sa mga papel at ang isa naman sa kanyang sinapupunan. Isang bagong determinasyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya ang biktimang iiyak na lang sa isang sulok. Hiraya, bulong niya. Ang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Bukas, hindi lang si Mama ang lalaban. Lalaban tayo para sa lahat ng biktima ng kasinungalingan. Lalaban tayo para sa tama. Kinabukasan, sa huling araw ng pampublikong pagdinig, pumasok si Dalisay sa silid-pulungan. Ang lahat ng kamera ay nakatutok sa kanya, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya yumuko. Itinaas niya ang kanyang noo. Ang kanyang mga mata ay hindi na nagpapakita ng takot. Nagliliyab ang mga ito. Sa kabilang panig ng silid, nakaupo si Dr. Aguilaon del Fuego at sa tabi nito, si Konsehal Silang Mamon na dumalo bilang suporta sa moral. Pareho silang napansin ang pagbabago kay Dalisay. Ang dating tupang handa ng katayin ay isa na ngayong liyong handang lumaban.
Isang ngangiting mapang-asar ang sumilay sa labi ni Dr. Aguilaon. Hindi alam na ang imperyo ng kasinungalingan na kanyang binuo ay malapit ng gumuho. Ang silid-pulungan ay puno ng tensyon. Ang bawat upuan ay okupado ng mga reporter, mga abogado, at mga usisero. Ang flash ng mga kamera ay walang tigil na para bang mga kidlat sa isang paparating na bagyo. Ito na ang huling araw, ang araw ng paghatol. Katatapos lang ng mahabang talumpati ni Dr. Aguilaon del Fuego. Inulit niya ang kanyang mga paratang, idiniin ang kapabayaan ni Dalisay at tinapos ang kanyang salaysay sa isang madramang panawagan sa komite na protektahan ang integridad ng propesyong medikal. Pagkatapos noon, ang chairman ng komite ay tumingin kay Dalisay. Mrs. Sinaglaya, mayroon ka pa bang huling nais sabihin bago kami maglabas ng aming pinal na desisyon? Ang lahat ng mata ay napunta kay Dalisay. Ito na ang sandaling inaasahan ng lahat, ang kanyang huling pagmamakaawa. Dahan-dahang tumayo si Dalisay, hawak ang isang kopya ng kanyang thesis, ngunit hindi siya tumingin sa komite. Ang kanyang mga mata ay direktang nakatutok kay Dr. Aguilaon. Wala po akong hihinging tawad. Nagsimula siya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Dahil ang pagliligtas ng isang buhay ay hindi isang kasalanan. Hindi ako humaharap sa inyo ngayon para ipagtanggol ang aking sarili, kundi para ipagtanggol ang isang ideya. Ang ideya na ang tunay na panggagamot ay hindi nagmumula sa isang lisensya, kundi sa isang pusong handang tumulong. Itinaas niya ang mga papel. Ang ginawa ko noong gabing iyon ay hindi isang wild guess. Ito ay base sa siyensya, isang siyensyang pamilyar dapat sa iginagalang nating expert witness. Isang mumunting bulungan ang nagsimula sa mga manunood. Ang mukha ni Dr. Aguilaon ay nagsimulang mamutla. Itong thesis, pagpapatuloy ni Dalisay, ay tungkol sa isang teoryang aking binuo 5 taon na ang nakalipas. Isang thesis na ipinasa ko sa aking department head noon. Isang thesis na tinawag niyang basura bago niya ito ninakaw at inilathala sa ilalim ng sarili niyang pangalan. Isang malakas na ano? Ang narinig mula sa mga reporter. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong. Sinungaling! Sigaw ni Dr. Aguilaon. Napatayo. Wala kang ebidensya. Ang ebidensya, doktor, sagot ni Dalisay. Ang mga matay nag-aapoy ay ang katotohanang buhay ang pasyente. Isang pamamaraang sinabi mong imposible ay napatunayan kong posible. At ang pinakamalaking ebidensya, hindi na niya natapos ang kanyang sasabihin. Blag. Ang 2 pinto sa likod ng silid ay bumukas ng malakas. Ang lahat ay napalingon. At ang ugong sa silid ay biglang naging isang nakabibiyinging katahimikan. Pumasok si Don Generoso Alpas. Hindi na siya nakaratay sa kama. Bagkus ay nakatayo, suportado ng isang tungkod at ng kanyang alalay na si Rico. Sa likod niya, isang babaeng nakasuot ng uniforme ng nurse, si Liwayway Pag-asa. Ang pagkagulat sa mukha ni Dr. Aguilaon at Konsehal Silang Mamon ay hindi masukat. Para silang nakakita ng multo. Patawarin ninyo ang aking pagkaantala, sabi ni Don Generoso, ang kanyang boses. Bagamat bahagyang mahina, ay puno ng kapangyarihan na nagpatigil sa lahat. Ngunit meron akong ilang ebidensyang nais kong ibahagi sa kagalang-galang na komiteng ito. Sa isang senyas mula kay Rico, isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ipinakita roon ang CCTV footage, walang audio, ngunit malinaw. Si Dalisay na pumapasok sa opisina ni Dr. Aguilaon na may folder at lumalabas na wala na itong dala. Pagkatapos ay si Dr. Aguilaon, hawak ang mismong folder na yon. Kasunod nito, ipinakita ang mga bank statement. Ang malalaking halaga ng pera na inilipat
Mula sa isang kumpanyang pag-aari ni Konsehal Mamon, papunta sa mga personal na account ng mga hospital administrator. Isang araw, bago atakihin si Don Generoso. Ang aking pag-atake ay hindi isang aksidente, deklara ng Don. At ang pagtanggi ng mga ospital ay hindi isang pagkakataon. Ito ay isang planadong pagtatangkang pagpatay na isinagawa ng sarili kong pamangkin para makuha ang aking yaman at kapangyarihan. Nagsimula ang kaguluhan. Sumisigaw ang mga reporter. Si Konsehal Mamon ay sinubukang tumakas, ngunit hinarang ng mga gwardya. Si Dr. Aguilaon ay napaupo, nanginginig. Ang muka ay parang papel sa putla. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang iyon, si Dalisay, na kanina patahimik, ay biglang napahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan. Isang matinding sakit ang kanyang naramdaman, mas matindi kaysa sa lahat ng nauna. Napatingin siya sa sahig. Isang basa ang unti-unting kumakalat sa paligid ng kanyang mga paa. Pumutok na ang kanyang panubigan. Ang bata! Hirap niyang sabi. Bago nang hina ang kanyang mga tuhod. Bago pa man siya bumagsak sa sahig, isang pares ng malalakas na braso ang sumalo sa kanya. Si Don Generoso, ang kaguluhan sa silid-pulungan, ay tila isang malayong ugong na lamang sa pandinig ni Dalisay. Ang kanyang mundo ay lumiit. Nakapokus na lamang sa dalawang bagay. Ang matinding sakit na paulit-ulit na dumarating at ang tibok ng puso ng batang nagpupumilit ng lumabas. Kailangan niya ng ospital. Ngayon na. Sigaw ni Don Generoso. Ang awtoridad sa kanyang boses ay hindi matatawaran. Ang dating magulong eksena ay naging isang organisadong pagkilos. Ang mga gwardiyang kanina'y humaharang kay Konsehal Mamon ay siya na ngayong nagbubukas ng daan. Ang mga reporter na kanina'y nag-uunahan sa balita ay siya namang tumutulong na itawag ang pinakamalapit na ambulansya. Sa isang iglap, ang babaeng kanilang hinusgahan ay siya na ngayong sentro ng kanilang pag-aalala. Habang isinasakay si Dalisay sa stretcher, ang huli niyang nakita ay ang mukha ni na Dr. Aguilaon at Konsehal Mamon habang pinuposas at inaalis ng mga pulis. Walang tagumpay sa kanyang dibdib, tanging isang pakiramdam ng malungkot na pagtatapos. Sa ospital, ang lahat ay kumilos ng mabilis. Dinala siya sa delivery room. Sa labas ng pinto, nagpaiwan ang dalawang lalaki, si Mang Luntian na hindi mapakali sa paglakad-lakad habang nagdarasal at si Don Generoso na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang tungkod. Hindi na niya kailangan pang manatili. Tapos na ang kanyang obligasyon, ngunit may isang puwersang pumipigil sa kanyang umalis. Sa loob ng maikling panahon, ang buhay niya at ng babaeng iyon ay naging magkaugnay sa isang paraang hindi niya maipaliwanag. Iniligtas nito ang kanyang buhay at siya naman, iniligtas ang kalayaan nito. Ngayon, nararamdaman niyang kailangan niyang masaksihan ang pagsilang ng bagong buhay na yon na sabay nilang ipinaglaban. Lumipas ang ilang oras na puno ng paghihintay. At pagkatapos, isang tunog ang bumasag sa katahimikan ng pasilyo. Isang malakas na iyak ng sanggol. Napatigil si Mang Luntian. Napatingala si Don Generoso. Ilang sandali pa, lumabas ang isang nurse. May ngiti sa mga labi. Congratulations po. Ligtas po ang mag-ina. Isang malusog na babae. Napaluhod si Mang Luntian sa sahig sa sobrang pasasalamat. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Maging si Don Generoso, isang taong bihirang magpakita ng emosyon, ay nakaramdam ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Isang ngiti, isang tunay, at taos-pusong ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nang mailipat na si Dalisay sa isang pribadong silid, ang balita sa labas ay patuloy na umuusbong. Ang iskandalo ay sumabog na parang isang bulkan. Ang pangalan ni Dr. Aguilao
on Del Fuego ay dinungisan, tinanggalan ng lisensya at nahaharap sa maraming kaso. Si Konsehal Silang Mamon ay agad na inaresto para sa attempted murder at corruption. Ang buong sistema ng pribadong ospital na sangkot sa sabwatan ay nasa ilalim na ng masusing investigasyon. Ang katarungan ay gumulong na parang isang rumaragasang agos, nililinis ang lahat ng duming madaanan nito. Ngunit sa loob ng silid bilang 207, walang ingay ng balita o iskandalo. Ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga at ang paminsan-minsang pag-uha ng isang sanggol. Dahan-dahang idinilat ni Dalisay ang kanyang mga mata. Ang una niyang nakita ay ang mukha ng kanyang ama at pagkatapos ay ang maliit na bulto sa kanyang tabi. Balot sa isang puting lampin. Hiraya, bulong niya. Kinuha niya ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Napakaliit, napakaperpekto. Habang tinititigan niya ang payapang mukha ng sanggol, ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pait na kanyang tiniis ay tila naglaho na parang bula. Sulit ang lahat. Maya-maya, may kumatok ng marahan sa pinto. Pumasok si Don Generoso. Nagkatinginan sila ni Dalisay. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Ngunit ang kanilang mga mata ay nag-usap. Isang pag-uusap ng pasasalamat, paggalang, at pag-unawa. Lumapit ang Don sa kama. Tinitigan nito ang sanggol, isang napakagandang pangalan. Hiraya, dahil siya po ang katuparan ng lahat ng aking pag-asa, sagot ni Dalisay. Hindi nagsalita ng pasasalamat si Don Generoso. Alam niyang hindi iyon sapat. Sa halip, inilapag niya sa bedside table ang isang malaking, nakarolyong papel na may ribbon. Hindi ito kabayaran, sabi ng Don. Ang boses ay seryoso. Utang ko sa iyo ang buhay ko, isang bagay na hindi kayang bayaran ng kahit anong halaga. Tumingin siya sa mata ni Dalisay. Ito ay isang simula, isang pagkakataon para sa ating dalawa na bumuo ng isang bagay na mas makabuluhan mula sa mga abo ng nakaraan. Nang makaalis ang Don, kinuha ni Dalisay ang papel. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ito ay hindi isang tseke. Ito ay isang blueprint, ang disenyo ng isang bagong gusali. Sa ibaba, nakasulat ang isang pangalan, Klinika ng Pag-asa. Makalipas ang 6 na buwan, ang araw ay sumikat ng napakaganda sa daungan ng mga anino. Ngunit hindi na ito ang dati nilang daungan. Ang dating madilim at maputik na eskinita ay sementado na. Ang mga ilaw sa poste ay gumagana. At sa gitna ng lahat, nakatayo ang isang bagong-bago at malinis na gusali. Isang 2-story na gusaling pininturahan ng puti at light blue, mga kulay ng pag-asa. Sa harapan, isang malaking banner ang nakasabit. Grand Opening, Klinika ng Pag-asa. Si Dalisay, karga-karga ang isang malusog at bibong si Baby Hiraya, ay nakatayo sa harap ng klinika. Sa tabi niya ay si Mang Luntian na nakasuot ng bagong barong at si Don Generoso Alpas na mukhang mas bata at mas masigla. Hindi na siya si Dalisay Mercado, ang top student na nawalan ng diploma. Hindi na rin siya si Dalisay Sinaglaya, ang akusadong babaeng buntis na lango. Siya na ngayon si Doktora Sai, ang doktora ng bayan. Ang kanyang kaso ay na-dismiss na. Inalok siyang bumalik sa medical school para tapusin ang kanyang pag-aaral, ngunit tinanggihan niya ito. Dahil natagpuan na niya ang kanyang tunay na ospital, ang kanyang tunay na mga pasyente. Isang mahabang pila ng mga residente ang naghihintay sa labas. Mga mukhang dati puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit ngayon ay puno na ng ngiti. Mga bata, mga matatanda, mga buntis. Hindi na nila kailangang magmakaawa sa mga ospital na tumatanggi sa kanila. Mayroon na silang sariling kanlungan. Hawak ang isang gunting, sabay na ginupit ni Dalisay at Don Generoso ang ribon, hudyat ng opisyal na pagbubukas ng klinika. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw.
Pumasok si Dalisay sa kanyang maliit na consultation room. Simple lang ito, ngunit kompleto sa mga pangunahing gamit medikal. Isinabit niya sa pader ang hindi isang diploma, kundi isang naka-frame na drawing. Ang pusong iginuhit niya gamit ang uling sa pader ng selda. Isang paalala ng kanyang pinagmulan at ng kanyang pangako. Ang kanyang unang pasyente ay si Aling Nena, kasama si Totoy, ang batang una niyang ginamot. "Congrats, Doktora Sai," bati ni Aling Nena. Ngumiti si Dalisay. Inilabas niya ang kanyang stethoscope, isang regalo mula kay Don Generoso, at inilagay sa dibdib ng bata. Ang ritmikong tunog ng malusog na tibok ng puso, ang pinakamagandang musikang naririnig niya sa buong buhay niya. Mula sa kanyang bintana, tanaw niya ang dagat na ngayon ay kalmado at nag-aanyaya. Ang araw ay unti-unting sumisikat, tinatanglawan ng ginintuang liwanag ang dating daungan ng mga anino. Hindi na ito isang daungan ng anino. Ito na ngayon ay isang daungan ng pag-asa. Niyakap niya si Hiraya. Ang kanyang anak ang naging simula ng kanyang pagbagsak. Ngunit siya rin ang naging dahilan ng kanyang muling pagbangon. Natagpuan ni Dalisay ang kanyang tunay na reseta. Hindi ito nakasulat sa papel. Hindi ito nabibili sa botika. Ang reseta para sa isang sirang sistema at isang sawimpalad na komunidad ay simpleng-simple lang. Isang pusong handang maglingkod nang walang hinihintay na kapalit. At sa pag-aalay ng pusong yun, hindi lang siya naghilom ng sakit ng iba, kundi pati na rin ng sarili niyang mga sugat. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Isang patunay na ang pinakamadilim na gabi ay laging nagluluwal ng pinakamaliwanag na umaga. Ang aral ng kwento ni Dalisay ay malinaw. Ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukat sa yaman o katayuan, kundi sa kakayahang gamitin ang anumang mayroon ka, kaalaman man o puso, para itaas ang kapwa mong nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa Ang Reseta ng Puso. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento tungkol sa ating kwento, huwag po kayong mag-atubiling i-type sa comment section sa ibaba. Nais din po naming malaman kung anong uri ng mga kwento pa ang nais ninyong marinig mula sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.